Today, pag-uusapan natin ang isang autoimmune disease na madalas lumalabas sa board exam, ang Systemic Lupus Erythematosus or SLE. Tara, review tayo. So ano nga ba ang SLE? SLE is a chronic autoimmune inflammatory disease na pwedeng makaapekto sa iba't ibang organ sa katawan, kagaya ng skin, joints, kidneys, heart, lungs at marami pa. Ang immune system ng pasyente, imbis na protektahan siya, ay inaatake ang sariling tissues and organs, kaya siya tinatawag na autoimmune. Now let's talk about the possible causes and risk factors ng SLE. Una, ang genetic predisposition. Pangalawa, ang environmental triggers kagaya ng UV light. Pangatlo, ang certain medications. At pang-apat, take note, mas common siya sa mga babae at childbearing age between 15 to 45 years old at common din siya sa mga Asians kasama ang mga Filipino. Kaya kung tatanungin kayo sa PNLE, which client is most at risk for SLE? Ang sagot dyan ay young female. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga common signs and symptoms ng SLE. Kasama dyan ang butterfly rash across the cheeks and nose, which is a classic sign ng SLE. Pwede rin ang joint pain and swelling, fever, fatigue, photosensitivity, oral ulcers, anemia and other blood disorders, proteinuria, which means affected na ang ating kidneys. So watch out dyan ang ating lupus nephritis. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang diagnostic test para sa ating SLE. The most important lab tests to remember ay ang mga sumusunod. Una ay ang ANA or anti-nuclear antibody. Kadalasan positive dito ang ating pasyente. Pangalawa, which is the most specific for your SLE, is yung tinatawag nating anti-dsDNA and anti-SM antibodies. Tandaan, this is the most specific for systemic lupus erythematosus. Elevated din ang ating sedimentation rate or ESR kapag meron ng inflammation. Mahalaga din ang urinalysis para sa SLE para tingnan kung may proteinuria na ang ating pasyente. Board exam tips? Kung may tanong kung anong test ang most specific, ang sagot ay ang anti-dsDNA. Dumako naman tayo sa treatment ng SLE. Treatment ng SLE is focused on symptom management and preventing flare-ups. So, nandito ang ating mga medications na ginagamit para sa sakit na ito. Una ay ang ating NSAIDs for joint pain and inflammation. Gumagamit din po tayo ng corticosteroids for acute flares, immunosuppressants like methotrexate or cyclophosphamide, at hydroxychloroquine often used for skin and joint symptoms. Nandito rin naman ang ating important nursing considerations. Una, encourage rest during flares. Pangalawa, teach the patient to avoid sunlight because UV light can trigger flares. Pangatlo, monitor kidney function. Remember of the pathognomonic sign, lupus nephritis. Pangapat, educate about medication compliance. At panglima, avoid sick people dahil immunosuppressed sila. Board exam tip? May tanong na, what instruction is most important before giving hydroxychloroquine? Ang sagot, eye exam. Bakit? It can cause retinal damage. Tandaan natin yan mga kapatid. At ngayon, wrap up naman tayo para sa ating mga board tips at keywords. Kapag lumabas sa board exam, watch out for these keywords about systemic lupus erythematosus, butterfly rash, autoimmune disorder, young female client, avoid sunlight exposure. Kapag gumamit ng hydroxychloroquine, require eye examination, positive anti-dsDNA, at immunosuppressants. Usually, ang question sa SLE ay scenario-based, so understand the concepts, hindi lang memorize. Ayan, quick but solid review tayo on systemic lupus erythematosus. Kung may tanong kayo or may topic kayong gustong i-cover next, comment down below. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell para lagi kayong updated sa next review sessions. Good luck future nurses! Review lang ng review, kayang-kaya natin yan.